Ating po linya ngayon, tayo po'y mapalad na makaugnayan po ang kalihim mismo ng ating pong Department of Budget and Management, si Secretary Amena Pangandaman. Ma'am, maganda umaga po. Salamat sa panahon. Good morning po. Good morning po, Sir Ted at DJ Chacha. Apo, salamat sa panahon, ma'am. Unahin ko lang po itong inyong nabanggit sa ilang pong panayam na magkakaroon ng menu for legislators ho ba ito sa mga proyekto lamang na dapat pong maponduhan for 2026? Ano po ito, ma'am? Yes po. Magkakaroon po tayo ng menu para sa mga legislators kung meron po silang gustong sana po idagdag doon sa mga budget or makita po nila na yung mga listahan ng mga proyekto. For example po, flood control, farm-to-market roads, school building programs, pwede po silang pumili doon sa menu na meron tayo. Opo. Ma'am, ang pinag-uusapan po sa menu na ito ay tanging mga infrastructure po lamang na mga proyekto under DPWH? Yung iba po, DPWH, yung FMR po, pwede po yan manggaling sa Department of Agriculture. Yung school building program po, pwede po manggaling po ito po manggagaling sa DepEd. Opo. Bakit po ba natin to ginagawa? Kasi ito pong, kung manggagaling po ang listahan sa mga ahensya, sigurado po tayo na itong mga proyekto nito, at least po, vetted po ng mga ahensya. Okay, meaning po, ma'am, dumaan na nga po ito sa deliberasyon nito pong Development Budget Coordinating Committee, kaugnay po ang lahat ng ahensya. Yes po. Ibig sabihin po, alam niyo po, ganito po kasi minsan ang nangyayari po, no? Pag magbigay lang po ako ng example, minsan po, kunyari po ang Department of Education, minsan po, naglalagay po ang ating Kongreso ng mga school building project, school building na sa mga iba't ibang area. Pero pag binalidate po ng DepEd, kasi po ngayon, DepEd po kasi ang DPWH po ang nagko-construct ng mga school building programs. Pag binalidate po nila, minsan, wala po doon sa lugar na kung saan po nila nilagay, kung saan school building, wala po doon yung mababang paaralan. Tapos minsan po, hindi pwede lagyan yung lugar na yon ng school building. Opo. So pag nanggaling po yung menu sa Department of Education at saka DPWH, sigurado po na pwede siya paglagyan ng school building. Opo, para din po doon sa mga usapin ng may problema pala sa right of way. Yan, mga ganun po. Ganyan po. Opo. Tapos minsan po kasi, pag government po kasi, kailangan po yung, kunyari, pag tatayuan mo po, kailangan po ang gobyerno po ang may-ari, hindi po pwedeng private. Yung lupa, opo. Sige po, klaro yan. So, ma'am, yung pong mga listahan na ito sa menu, kumbaga, validated na po ito. Klaro na po ito. Tama okay. po. Okay. Tama po, Sir Ted. Validated, ready for implementation, Sir Ted. Okay. So kapag po ganyan, ano lang po ang maaaring gawin ng legislator at ano ang hindi niya pwedeng gawin? Sana po, ang legislator po sana, kung meron po silang makita, kunyari po sa budget na ipiniresenta namin, tingin po nila hindi priority yung isang proyekto, pwede po nila tanungin yung ahensya ng menu. So yung ahensya po pwede mag-provide ng menu at doon po sila pwedeng kumuha sa listahan na yon ng mga gusto nilang ipalit. Opo. Ganun po. Opo. So, ma'am, kasi po dito ang pinagmumula ng lahat ng kontrobersya itong mga flood control projects. Ano po? As a matter of fact nga, meron line veto ang presidente dito po sa ating 2025 budget. So, kapag po flood control, ang sa NEP natin, ang DPWH, klaro na po ito line by line kung saan sila magtatayo nitong mga flood control structures, Madam Secretary. Tama po yan. Pag nakita niyo po sa President's Budget or sa National Expenditure Program, may mga flood control projects na po na naka-identify ang DPWH. Ganun din po yon, yung mga naka-identify po, Sir Ted, na mga flood control ng DPWH, validated and vetted na po ng ahensya.
Opo. Ito ho bang inyong isusumite ngayon sa Kongreso na NEP? Klaro na rin ho ba yung yung mga items ng DPWH kasi minsan po ma'am nakakalito no. Meron pong budget halimbawa Region 5. May budget from the central office. And then meron din po Opo. sinasabi na budget na nanggagaling po doon mismo sa ano no sa distrito, sa District Engineering Opo. Office. Halimbawa, ito Region 5, 13 billion. Ito po yung may mga line item dito, Presidente. Pagkatapos may additional 2 billion na naman sa district. Hindi ba ma'am dapat pag-isay na lang ito? Paano ba? Ang pag nasa National Expenditure Program po, Sir Ted, ang pagkakaalam ko po, yung mga programa, lahat po yan, manggagaling po yan, kino-consolidate po yan ng central office. Manggagaling po sa baba, sa mga district engineers nila at saka mga region. And then alam ko po, sa kanilang pagpaplano, sila po ang maglalagay kung ito ay mapupunta sa central office, sa regional office. Noon po. Yung sinasabi nyo po, kasi po, yung navito po, yun po ay mga amendments po ng Kongreso. Kaya po, tinanggal po natin dun sa veto message. So, kumbaga, hindi kasama sa original na listahan. Tama po yan. Opo. Hindi po siya kasama sa NEP po. Opo, isiningit lang. Opo, ma'am, para ho mas klaro, inyo na bang napag-usapan with DPWH? Kasi po, maliban dito sa mga kataga na flood control structure, meron pa silang mga sipag at saka BID. Napansin ho ba ninyo? Iba-iba ang pangalan, pero ganun din po naman po pinopondohan at basically po flood mitigation. Opo, ito po yung mga programa po nila na in convergence po with other agencies. Ibig sabihin po, yung pag-identify nitong mga proyektong ito po, kasama po nila yung other agencies. Kunyari, meron din po tayo dinatawag dyan na parang roll it. Ito po ay yung mga daan na papunta sa mga negosyo, mga MSMEs. Ang katuwang po dito ng DPWH, DTI. Meron din po sila ito nga po, yung sa Farm to Market Road. Ang katulong naman din po nila dito Department of Agriculture. Yung sa school building po, DepEd. Meron din po sila sa Department of Tourism na mga project. Okay. So ito po, pinag-usapan po ng dalawang ahensya kung saan po nila ilalagay yung kanilang mga infrastructure project. Okay, sige po. So ma'am, sa usapin po nitong mga infrastructure program sa ilalim po ng DPWH at saka yung mga kaakibat po na kasama ibang departamento, ma'am, ang mga legislators ho ba pwede bang magdagdag ng halaga ng amount o fix na po ito ma'am na hindi, maari ho ba silang mag-realign o paano po? Sir Ted, ganito po yan. Sa budget po, pag isinabmit na po namin yan, at least for the total po, no? Pag sinabmit na po namin yung total ng 2026 National Expenditure Program, ito po ay sa August 13 po namin yan ibibigay sa Kongreso, 6.7 trillion pesos po. Hindi na po pwede taasan yung amount na yon. Yun na po yung level. Pero within sa loob po, within the agencies, within programs and projects, doon po sa loob, pwede po silang maglipat. Pero yan po yung tinatawag po natin na certain na zero sum. Pag kumuha ka po, pag magdagdag ka po, for example, gusto nyo po magdagdag sa 4-piece ng DSWD, tapos kukunin mo somewhere. Yung ilalagdag niyo po doon, bawas po yan sa isang programa. Opo. Pero pwede po, yan po nasa kapangyarihan ng legislatura, nasa constitution po yon. Sila po ang may power of the purse. Sa kanila po binibigay ang budget para sila po ang mag-aproba. Yun. So, hindi ka na pwedeng tumaas pa doon sa total amount pero pwede kang mag-realign. Pwede bang mag-realign from program to unprogrammed appropriations? Yun po yung nangyari nung mga nakaraang taon, Sir Ted.
So yung ma'am, although kami po nagpapasintabi ha sa ating mga kagalang-galang na legislators, you have the power of the purse. But we're just asking the good secretary now kung sa inyo ho bang menu, pwede ho ba na mangyari ulit na yung pong mga program appropriations na importante nilagay yung iba sa unprogrammed habang yung iba na less important, yun ang nilagyan po na inilagay sa program. Pwede ho ba yung mangyari ngayon? Pwede po mangyari, pwede nilang gawin, pero pinapakiusap po sana natin na wag po natin, sana po wag po mangyari dahil ang unprogrammed appropriations po standby appropriation. Ang ibig sabihin po wala kailangan po ng additional revenues bago po ito ma-release. So kung wala po tayong additional revenue, kunyari po meron po tayong kinakailangan na bridge na nakapasok sa program, tapos nilipat po natin sa unprogram, tapos wala pong additional revenues po na maibigay ang BTR, ang Bureau of Treasury at ang DOS po, hindi na po mapopondohan yung programa na yon, ang proyekto na yon. Opo, kagaya po nitong kasalukuyan po na ating budget, bagamat dito po nagkaroon din po ng veto ang Presidente, meron pong mga importanteng programa. Halimbawa, yung Pantawid Pamilyang Pilipino program, napunta po ito sa program. Malaki-laki po ito, no? Mga ilang din po itong bilyong piso. Pati po itong mga sinasabi po na para po sa mga foreign assisted projects. So, kapag po sinabi ng legislators na hindi naman kaya ng departamento yung kanilang utilization rate napakababa, yung kanilang absorptive capacity mababa. So tanggalan natin ng pondo ito, ilagay natin sa program. Makatwiran ho kaya ganon? Sa titingin po ng budget, tama po naman po na tingnan yung utilization. Ipoprovide po namin yan, ipoprovide ng mga ahensya. Pero kung ang example po natin yung 4Ps, kunyari po, yung sinabi niyo po, Sir Ted, at saka po itong foreign assisted projects po, yung 4Ps po, meron na pong nakatakdang beneficiaries po yan. Sa yung 4 million po na beneficiaries at meron na rin pong schedule kung kailan siya i-release. Tapos po yung mga foreign assisted, ito pong foreign assisted projects na to, committed na po to at may mga agreement na po at ongoing na po yung mga proyekto. Of course, kung magka-problema po at tingin natin, kunyari hindi kinakailangan at ginagalang na rin po natin yung desisyon po ng ating Kongreso tungkol dyan. Pero ngayon po, makikipagtulungan po kami. Sinabi po ng Pangulo, present po ang inyong kabinete, lahat po, pati po ang DBM, sa lahat ng budget deliberations po, pag nagsimula na po ang pagpunta namin sa Kongreso at saka sa Senado, para po ma-explain namin ng mabuti kung ano yung bakit po hindi pwede tanggalin yung mga proyektong ito. Opo, ang isa po sa mga naging casualty nga dito, yung DOTR sa nagdaan po, di ba ma'am, na budget hearing, meron pong mga foreign assisted program projects, gayang po ng sabi ng Presidente, di ba, sa kanya pinakahuling vlog, di ba sabi niya, utang tayo ng utang, di ba? Pagkatapos, ito nga, hindi yung counterpart natin, hindi natin inilalabas at yung nga din, pinagkakakitaan yung pera. So, ma'am, sa DOTR budget po kasi dito pong nagdaan, napakalaki nang naibawas sa kanila 16 billion. Opo. Opo. I'm not, paano po? Paano po ito? Sa amount, pero yan po. Medyo malaki po ang nabawas sa DOTR. So ngayon po, dahil foreign assisted siya, susubukan po nating habulin kasi napunta po siya sa program. So kinukulit po natin ngayon ang DOF po kung baka pwede naman po silang makalikom po ng additional revenues. Sa budget naman po, sa General Appropriations Act, kasi pag foreign assisted po, dalawang klase po yung kailangan nating bayaran at saka i-release. Yung loan proceeds po at saka government counterpart. Nakasulat po doon, may special provision po tayo sa General Appropriations Act na pag loan proceeds, kumbaga po kasi binigay na po yan sa atin, pumasok na po sa atin yung inutang natin para sa proyekto. So wala po tayong magagawa, kailangan po natin yan ilabas. So tatama po yan sa deficit natin. Tapos pag government counterpart po, yun po, kailangan po talaga
ng additional revenue from DOF, hindi po namin yon maire-release. Opo. So ngayon po sa ito hong proposed natin na 2026 budget, ito na po ang inyong sisiguraduhin kaya na yung budget para sa mga train projects ng gobyerno under DOTR, yung mga importanteng main projects natin for the commuters, masisiguro na mapupunta talaga sa program appropriations na kaya? Yes po, Sir Ted. Hindi ko lang po maibigay ngayon yung amount dahil nag-aayos pa po kami. Pero pinondohan po natin lahat ng major programs po ng DOTR para makabawi naman po dun sa mga itong taon saka nakaraang taon na nabawasan po kanilang pondo. Okay. Ma'am, ang DOH din po pagkalaki po ng nabawas, no? Kumusta po ngayon ang ating proposed budget for DOH for next year? Malaki din po kasi po sinabi na makikita narinig po natin sa ating State of the Nation address yung mga priorities po ng ating Pangulo, ng administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa dadating na budget. Kasama po dyan ang health. Yan po ay education, health, at agriculture, at infrastructure po. Opo. So, ma'am, yun ho bang automatic appropriation? Siguro, ito po inyo na pong kabisado, kagaya po nung sin tax para po sa PhilHealth. Kumusta po ito sa ating proposed budget, ma'am? Meron po, nandoon po sa proposed budget. Meron na pong, naglagay po tayo ulit ng subsidy po para sa PhilHealth. Okay. And dito ho, ma'am, itong controversial na AKAP. May AKAP pa rin for 2026 under DSWD? Wala po. Dahil meron po tayong limited fiscal space po. Kung narinig niyo po nung nakaraan, almost 10 trillion po ang na-receive ng DBM na worth of projects, proposal sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Kailangan po natin pagkasyain doon sa tamang level natin na 6.7 trillion. So isa po yung akap sa mga programa na hindi po namin napondohan. Okay, sige po. So at the end of the day, ma'am, again ginagalang po ni Madam Secretary, sabi nga niya kanina, yung power of the purse, nasa kagalang-galang natin ng mga mambabatas. So kung sakasakali po na magkakalikot sila, magre-realign ng budget, opo, will you pose any objection kung pondohan na naman nila yung AKAP tapos tanggalan nila yung ibang mga programa na nasa NEP na? Siguro po ang gusto po natin mangyari ay yung deliberation po ng ng budget sana po makipag-usap, makipag-coordinate po ng mabuti po yung mga kongresista po natin saka senador natin doon sa mga department secretaries. Sabihan lang po natin sila kung ano po yung mga tatanggalin nila. Dahil nawawala po kasi yung momentum ng kanilang mga programa pag ang tatanggalin po nila yung mga major programs and projects po at tapos bigla po silang magdadagdag ng bago na hindi naman po kasama sa kanilang plano. So nagkakadiskaril po yung kanilang pagbabudget at pag-i-implement ng budget sa darating na taon. Opo. Kasi po pag bago po yung mga proyekto, hindi po dumaan yan sa pag-aaral. So, kailangan pa po nila yung pag-aaral. Tatagal po yung mga proyekto. May procurement process pa po yan. Hindi naman po pag nirelease natin yan, ibibigay na rin po kaagad yan dun sa mga mag-i-implement. May procurement pa po yan. Ang procurement po, kailangan po, kumpleto po yung terms of reference, kumpleto po lahat yung engineering design, kung infrastructure. Hindi po mabilis gumawa ng mga ganong dokumento para po mag-procure. Opo, kasi po yun sa pinag-uusapan po yan sa mga proyekto po na infrastructure. Pero dito po sa AKAP, tama ho ba ma'am na ultimo DSWD wala pang implementing rules nung nagpondo sila ng pagkalaki-laki sa AKAP, ni wala pang rules na nakalatag kung paano distribution? Wala po, kaya nga po nilagay po natin sa veto message ng ating Pangulo na bago po ma-release ang AKAP, conditional po. Marami po tayong nilagay doon na kondisyon. Kailangan magbuo muna ng komite itong DSWD kasama ang DOLE at saka DepDev po. Tapos sila po ay gagawa ng guideline. Opo. Ma'am, alam din po naman natin yung mensahe po ni Presidente nitong kanyang huling sona, napakaklaro, yung mga
sorry po, magpapasintabi lang po kami sa mga sinasabihan po ng presidente ng mga mahiya naman kayo, no? Hindi lang po naman ito mga flood control projects, kundi maging itong Motor Vehicles Users Charge, no, MVUC. Meron ba kayong ideya, ma'am? Ngayon po sa proposed budget ng DPWH, may ideya ba kayo kung gaano ito kalaki at paano po naman, ma'am, dito yung pong sinasabing distribution nito? Kasi itong mga notorious na reflective payment studs, no, yung cat's eye na sinasabi ni Mayor Benji Magalong, itong mga road signages, no, naglipa na po sa kasalukuyang budget natin. For next year po, paano kaya itong distribution ng MVUC? Yung MVUC po, ang pagkakaalam ko po dito, para po siyang naging automatic appropriated. Dati po, kung maalala po natin, Sir Ted, yung MVUC, parang lump sum amount po siya. Tapos meron pong technical working group. May road board po tayong tinatawag. Pero nabuwag na po yung road board. Opo. Na sila po yung mag-identify kasi nakita po natin na parang mas lalong mahirap dahil kung sino-sino lang po ang nag-identify. So gumawa po ang alam ko po, kasi nung pagdating ko ganito na po siya gumawa po sila ng batas, inamend nila. So lahat nung kita ng road board, parang ano na siya parang ganun po yung sa syntax. Yung amount na yon ibibigay mo sa DPWH, tapos sila na po rin ang mag-a-identify ng mga projects and programs. So yung for NEP po, naka-identify na doon yung priorities ng DPWH na nanggaling sa MVUC po. Ang alam ko po, most of it po, ginagamit nila sa mga signages, pag may mga kurba, at saka sa repair and maintenance din po ng mga kalsada. Opo. Sa ganituhong mga uri po ng proyekto, ang presidente ho ba ay may concern din, gagaya nga po ng, sabi nga niya kasi, no, yung pong pinagkakakitaan, na kung saan daw may racket, Madam Secretary. Opo. Yes po, no. Siguro ang kung pwede ko lang magbigay po ng example, ang lagi po niyang nababanggit, parang yung dati po, marami pong programa or maraming lugar ang naglalagay ng rock netting. We understand po, yung iba talagang kailangan, pero yung rock netting po kasi kahit ilagay mo siya dyan, after a while, pag umulan at talagang masisira din siya mawawala. Tapos overpriced din po siya. Ang pagkakaalam ko po, tinanggal na po ito sa menu ng DPWH, yung rock netting. Although meron, hindi ko rin po sigurado, kasi sabi po ni Sec Manny, meron namang honest to goodness na maayos na paglalagay ng, yung sa ganun po, sa mga, di pa ako engineer. Mga bundok po, ganyan. Pero parang dati po yata parang maraming nalagay na gano'n, mga rock netting. Pero ngayon po parang pinagbawal na po natin yan. Wala na po yung rock netting na mga ganyan. Kasi sinisimulan po yan ng, ng problema dahil unang-una po mahal, tapos nasisira din, and then yun po. Opo, sige. So, ma'am, matanong ko lang po ito bago makaligtaan. Napirmahan na po ni Presidente yung Government Optimization Act, no? Ito po kasi kasama kayo dito, no, sa mga bubuo ng IRR nito eventually, at dito pinag-uusapan na ngayon pa lang yung pong optional na mag-early retirement, kinakailangan ng benefits dito tsaka separation benefits. Sa ngayon, itong proposed nyo na budget for next year, meron na ba itong alokasyon o wala pa rin? Meron na po. May konti po tayong nilagay in case po masimulan by next year, kung meron na po tayong mapag-aralan na mga offices or ahensya na pwede na pong mag-avail nitong optional retirement. Pero Sir Ted, bubuin pa po namin yung IRR at saka may committee pa po. So, pero may nakaabang na po dyan dahil napag-aralan naman po namin na yung optimization. Matagal na po. Kung maalala nyo po, ito ay isa sa mga unang orders ng ating Pangulo. First cabinet pa yata to para magkaroon ng efficiency sa buong gobyerno. Baka pwede natin pag-aralan yung mga mandato ng mga opisina. So yes po, meron po. Kung meron po tayo kaagad-agad na ma-identify sa 2026, naglagay na po tayo dyan. Okay. Opo, kasi nga po eventually mas makakatipid ang gobyerno, no? Sa inyo pong pag-aaral, Madam Secretary.
Opo, yun po. Mas agile, mas ano po siguro na gobyerno, ng mga tao ng gobyerno po. Kasi may use din po tayo ng modern technology. Mm. And at the same time, hindi lang po tayo magtatanggal kasi parang ngayon po, yung sa mga cybersecurity, lahat po ng ahensya may pondo para sa cybersecurity dahil lahat po gumagamit na ng digitalization at digital processes. Mm. Ngayon pa isa-isa po, piecemeal po kung humingi ang ahensya ng cybersecurity unit and office. Mm. Kasama din po sa mandato natin dito sa optimization. Sige, across the board na lang, pag-aralan namin ilan ba dapat sa isang opisina ang pwedeng mag-open ng Bureau on cyber security. Mga ganyan po. Hindi lang po pagtanggal po, pati po yung pag-ayos ng mga opisina. Given po dun sa pagbabago ng panahon, baka may mga offices na hindi na po relevant. So tatanggalin natin yung mga opisina, papalitan po natin ng bago. Opo, kumbaga nga po, ito pagbabawas sa taba ng gobyerno at pag-aayos sa serbisyo. Ito ho ang adikain, ito pong batas na ito. Okay. Ma'am, yung po sinasabi ni Presidente na wag kayo magkakamali na magbibigay kayo sa akin ng budget, gagaya na nangyari ngayong taon. Kung hindi, ako ay willing, tatanggapin ko na mag-reenact tayo ng budget. Ano ho ba, number one, ano ho ba ang hindi maganda na mangyayari para po sa atin, sa bansa, kung meron tayong reenacted budget, ma'am? Sa usapin po ng yung impresyon na lilikhain nito para sa ating creditors, and then pangalawa, sa pamamahala po sa budget, kung sakasakali man po meron, ma'am. Unang-una po, napag-aralan po namin to ng DBCC at saka si Secretary R.C. Balisacan po ang nag-lead po ng pag-aaral. Sa DBCC po, meron po tayong growth rate na gusto nating marating mula ngayon hanggang matapos po ang administrasyon. Nagta-target po tayo ng growth rate natin. Sa pag-aaral po ni Sec RC, pag tayo po ay nag-reenact ng budget, maaari pong bumaba yung level ng growth rate natin, yung gross domestic product po natin ng 1 to 2%. Yan po ay reason ng pagbaba ng budget. Isa po yan. Macro level po yan, Sir Ted. Pangalawa po is lahat po ng proyekto na tapos na, hindi na po natin yan mapopondohan dun sa pag-reenacted po yung budget. Wala pong new projects na pwede. So, nauna po dyan, pinag-usapan na rin po natin yung optimization. Alam po natin lahat na meron po tayong salary increase sa ating mga nasa gobyerno. Wala na po yung salary increase. Pangalawa, kung may mga new projects po tayo na nasa isip na according po yan doon sa development plan or roadmap ng ating administrasyon, hindi po yan mapupondohan sa 2026 kung reenacted. Pangatlo po, talagang napakalaking trabaho din po sa DBM. Pag yung mga ongoing projects, iisa-isahin po natin yan. Tatagal po ang programa ng mga pagbibigay ng programa at saka proyekto ng gobyerno sa tao po. Babagal po. Yun po ang downside nito. Ano naman ang upside nito kung meron man sa presidente, sa executive? Kasi kung may pera na tapos na yung proyekto, di ba may poder naman ako na ilaan ito sa ilang proyekto din? Bawal po Hindi po pwede ito ngayon gawin. Nag-meeting po ako kasama although pinag-aaralan pa po namin, gagawa po kasi kami ng guidelines. Ready na rin po kami ng guidelines para sa reenacted budget in case. So far po kasama nung ating legal team sa DBM, mukhang sa reenacted budget po, bawal po parang mag-pool nung lahat ng mga tapos na doon at gamitin para sa bagong proyekto at ibang proyekto. Opo, siguro maganda rin makasaysayan yung panahon ni Gloria Arroyo, nakadalawa siya ng reenacted budget. Oo, parang kinumpare po namin, noong panahon na yan, pwede pa po nila gawin yon. So yung lahat nung tapos, lahat nung natira, ginamit po for new projects. Pero ang sabi po sa akin dahil po doon sa DAP case,
Okay. Malinaw po doon na bawal ipunin lahat at yun nga po at i-distribute. Pero pinag-aaralan po namin. Opo. Yung Disbursement Acceleration Program, DAP, nung panahon ni Pangulong Aquino na umabot ng Supreme Court. Opo, parang similar po yan. So lumabas sa Supreme Court yung kanilang pag-aaral. So bawal na po. So parang ganun po. Kaya medyo mahirap po. Opo. Pag ang constitutional, mahirap po mag-release ng pondo. Opo. Pero seryoso ang Presidente sa kanyang mga sinasabi na yon na kapag inulit pa ninyo ang pinaggagawa ninyo sa kasalukuyang budget, hindi siya mangingimi na hindi ito pirmahan, at mag-reenact tayo ng budget. Opo. So siguro pwedeng mangyari po pag yung kunyari may unang BICAM sila, present sa ang sabi naman po ng Pangulo, isusoli at isusoli namin yan hanggang maperpekto nyo yan. Minsan naman po merong may partial reenactment. Parang nung 2019 po, ito po yung pinakabago nung panahon po nung nakaraang administrasyon. Partial reenactment, napirmahan na po yata yung budget ng April. So January to March po, reenacted yung budget. Pero nung April, dahil naayos nila, napirmahan naman po yung budget. So parang partial reenactment. Opo, sige po. Binanggit nyo yung BICAM at ngayon po may mga panawagan sa transparency nga sa usapin na ito, sa proseso. May tanong po si Chacha, ma'am. I hope you don't mind. Go, Cha. Yes po, Secretary, good morning po. May sinasabi po... Good morning, DJ. Good morning po. May sinasabi ito pong bagong talagang Senate Finance Committee, si Senator Sherwin Gatchalian. Ang sinasabi niya, papasok na daw tayo dito sa golden age of transparency pagdating sa budget process po natin kasi gusto raw nila ipapublish na daw po ng mga ahensya yung buong proseso mula sa budget preparation hanggang sa BICAM report. Ito po ba suportado ninyo at paano nyo po nakikita na makakaapekto po ito sa paraan po ng pag-allocate ng pondo natin taon-taon, lalo na po pagdating dito sa pinag-uusapan pa rin ngayon na flood control projects? Alam niyo po, DJ Chacha, suportado namin yan, no? Ito pong administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos, kung transparency lang po at accountability ang pag-uusapan natin. Ang mga unang executive order po ng ating Pangulo nung pagkanyang pagkaupo ay yung Open Government Partnership. Yun po, pwede ko pong i-share ang laman yan. Yan po pinapakita yung public participation at citizens participation po, transparency sa programa at pagbabalangkas ng budget ng gobyerno po. So yan po, ginagawa na po namin yan mula noong 2022 po nung nagsimula tayo. Kasama po ng lahat ng department. Pangalawa din po, syempre, pag transparency, use of digitalization, isa din po yan sa executive order ng ating Pangulo na ang buong gobyerno po ay gagamit ng modern means of digitalization para again po maging transparent yung mga programa po natin. Kami po ang nagsimula niyan. Wala pong problema sa amin. Step 0 pa lang, narinig ko. Pwede po. Basta po basahin po ng tao. Hindi po manipis yung mga dokumento na yan. Kami po sa national government, sa executive, January pa lang po, nagsisimula na po kami ng budget preparation at budget call. We are open. I'll talk to all kami po sa cabinet. Pwede nang pag-usapan. Pwede po namin ipakita yan sa tao. Wala pong problema sa amin. Oo. Secretary, sinasabi nyo nga po nitong nakaraan, papunta na tayo dun sa mas data-driven tsaka coordinated na paraan ng pag-allocate ng mga funds natin. Ang ibig sabihin po ba nito, in actual, kung mangyayari man, halimbawa, meron na po ba tayo ngayon na database or system for this? And magiging open po ba ito for everyone? I mean, mula sa simula, at kung sinong ahensya ang nag-request, anong request yan, downloadable by everyone, ganun po ang mangyayari. At kailan po ang simula niyan? Yes po. Actually, lahat naman po ngayon po, inaayos na po namin yung system namin. Lahat naman po yan by digital means. Hindi lang po ngayon downloadable dahil wala pa po yung system namin. Pero kung sisimulan na po natin yung ganyang sistema, pwede po natin yan simulan sa susunod na budget preparation. Maghahanda na po kami ngayon kung ano ang kinakailangan nating bilhin na computer system or application para yung mga idina-download po or isinasubmit ng ahensya sa amin, sa DBM po. Meron po kami portal yan
pwede rin po mabuksan ng publiko. Oo. Sa ngayon po ba, para lang din sa kaalaman ng publiko, alin ang mga nakikita sa ngayon online at ano yung plano na ipakita pa kung sakali man pong matuloy itong tinatawag natin na golden age of transparency na bukas na lahat sa publiko? No need for request, ganun po mangyayari, Secretary? Opo. Ngayon po, ang nakikita online is that yung pagkalabas po ng National Expenditure Program at lahat po ng libro na nakaakibat dyan, lahat po yan, on the day na isasubmit namin sa Kongreso, lahat po yan nakapost na yan sa website namin. Makikita na po nila kaagad yan. Tapos hindi po nila makikita yung sa gitna kasi wala po kaming paraan para makita po. We respect the work of Congress po. Ang makikita na po ng susunod ng ating kababayan ay yung General Appropriations Act po, yung napirmahan ng ating Pangulo. Ngayon po, makikita po ngayon dahil sa transparency nga po, sa digitalization, pwede makita ngayon po ng tao yung changes ng NEP sa GAA. Ngayon, ito pong gusto nating mangyari, yung isa pong executive order ng ating Pangulo, yung Budget Treasury Management System, if mismo na ginagawa natin ngayon, medyo matagal lang po dahil mahirap po yung system at application na kailangan na ilagay dyan. May change management po yan. Makikita po doon yung mula sa budget na nakalagay sa GAA, online po, real time, lahat po na nadidisburse na budget at kung saan po napupunta. Yan po ang plano po namin na mangyari. Oo, kasi ngayon po, ang reporting system po ng mga ahensya sa amin, manual. I mean, they submit online, pero sila po ang magsasubmit yung ahensya. Yung gusto po namin sana mangyari is automatic. Pagka-release po sa kanilang SARO, although yung SARO po at NCA namin digital na rin po, pagka-release namin sa kanila, pagkakuha po nila, nababawas na po kaagad sa level nila. So nakikita po ng taong bayan magkano ang nababawas na budget sa bawat ahensya ng gobyerno. Admittedly po, yung budget process po na simula, yung sa budget preparation, wala pa po yan. Pero nasa amin po lahat ng dokumento niyan. Ngayon, kung gusto po nila na i-publish po yan ng mga ahensya, dahil request naman po nila yan, pwede po natin yan magawa. Mabilis lang naman po yan. Pero malaki-laking memory po yata at cloud ang kailangan namin dyan dahil napakadami po nung papeles at requirements na kailangan para sa submission ng mga ahensya. Sabi nyo nga po, malaki-laking cloud or memory ang kakailanganin dito. Kung magsisimula na po ito, may pondo na rin po ba tayo na inilalaan para dito? At sa tingin po natin, magkano? And how soon can this happen? Kasi ito, magiging open na sa public. So, makikita na ng lahat kung saan talaga napupunta yung pondo mula sa simula hanggang sa kung saan ito dadalhin nga po o dinala ng ahensya. How soon can this happen, ma'am? Nako, pag-uusapan pa po namin yan ng aking technical team, IT team. Siguro magpapatulong na rin po tayo sa DICT. Ang naiisip ko po, baka pwede sa simula, since baka hindi po kasi kayanin ng server namin sa DBM dahil hindi ganun kalaki, baka pwedeng pag nasubmit na sa amin ng mga ahensya, pwedeng sila na rin po muna, total may sarili-sariling server sila, pwede na rin po siguro nila i-post, taong bayan, ito po ang isinabmit namin sa DBM. Baka pwede din po munang ganon in the meantime. Kung hindi po namin kaya, nasa website po namin dahil baka magka-problema po, maapektuhan po yung mga pag-release natin ng budget po. Opo. Madam Secretary, dito, looking... Sir Ted, maidagdag ko lang po at saka DJ Chacha. Alam mo, kaakibat po dito yung, I think parang maganda na rin po siguro pag-usapan. Meron po kaming pinupush na bill itong dadating na Congress po. Ito po yung Freedom of Information. Okay. Binago na nga rin po namin yung branding nito. Right to information na po. I think makakatulong po ito ng malaki dun sa gusto po ng lahat, no? Ng ating taong bayan, ng publiko na maka-access ng information sa executive po, sa gobyerno po, legislative department, sa lahat ng branches ng government. So, yun po yung isa sa mga bagay na sana po mabigyan din po ng pagkakataon ng ating Congress at Senate na maipasa yung freedom of information, yung right to information po. Yes, ma'am. Isasama po natin to sa LEDAC, sa dadating na LEDAC po ng salamat ating Pangulo. po. Ma'am, looking back, dito humang mga small committee sa BICAM, kasama naman taga-DBM doon. Hindi po kami kasama doon.
Ironically, Kasi po, ano po yun Legislators, I think no? Opo, Okay, legislators work And po yun. So kayo na lang, kayo nagugulat na lang, no? Pagkatapos po nung result ng BICAM, no? Tama, no? Opo. Nakikita na lang po kasi namin yung resulta ng BICAM. After na po, pag ni-review na po namin yung sinubmit ng Congress po sa Office of the President. Sige. So ngayon po, ma'am, na kanya-kanya ho silang press release, no? Ng open BICAM, transparency sa budget process. So ngayon, ma'am, ang DBM, kung iniimbitahan po ang mga pribadong individual, mamamayan, ang DBM, we presume, active na po kayo dito. Nandun na kayo. Lagi po, Sir Ted, lagi po kaming present sa lahat ng mga public consultation deliberation ng Senate at House. Resource person po kami. Lagi, Sa nandoon BICAM, kami. sa Pero BICAM, ma'am. Pag sa BICAM po, wala po kami. Ito nga. Kung kinakailangan nga po, si Pangulo nga po, di po ba, sinabi niya to, as early as January o February, kung kinakailangan po umupo ang ating Pangulo sa BICAM, pupunta po siya. Okay, so kayo po inaasahan na ngayon kasi open na daw ho eh. So meaning, hindi na ito, di ba? Oo, meaning taga-DBM mismo, may be present. Kasi sabi nga nitong mga nag-PPR ngayon na bukas na sa lahat lalo na sa DBM. Opo. Tsaka sabi po yata naka-live stream. Opo. Okay. Sige po. So ma'am, ito po isimula lamang po ng ating ugnayan. Napaka-importante po na mapakinggan ng ating mga kababayan ang ginagawa po ng inyong kagawaran at ang gusto pong mangyari ng Presidente dito po sa ating pong pinag-uusapan na napaka-importanteng bagay ang pambansang budget. Salamat po, ma'am. Salamat po, Sir Ted at DJ Chacha. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood po. Mabuhay. Thank you. FM